Etong tao na to, halatang umasa. Umasa na magkakaroon ng hindi posisyon dahil sa Canada siya. Alam mo yung mabigyan ng importansya ni Marcos. Sa tingin ko lang opinion ko lang, halatang gusto niya mabigyan siya ng importansya ni Marcos, at dahil hindi nga nabigyan ng importansya, hindi napansin, ayan. Sinagot lahat ni Banat Bay ang pagbintang ni Bagong Lipunan na ang mga Banatiros daw ay bayad na ng palasyo para ito tumahimik na. At inisa-isa nga sagutin ni Banat Bay ang bawat birada ni Bagong Lipunan sa kanya. Inasar pa nga ito ni Banat Bay si Lipunan na kung siya ba ay bading kasi pumipilantik ang mga kamay tuwing magsasalita siya. Narito ang palitan na sagutan nilang dalawa, panoorin. Pero kung bago ka lang sa akin channel, mag-subscribe ka na muna para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Kumusta mga kaloys? Wait lang. Gigil pa rin ba yung natin to? tirador ng wheelchair? Ayun mga kaloys, ito po ay in response dun sa sinabi ni Banat Bay na fake news po tayo. Unang tanong ko sa'yo, bakla ka ba? Nagtatanong lang po, ha? Nagtatanong, hindi ko inaasok ako sa... Bakla ho ba kayo, Seth? Iba kasi yung pakiramdam ko, Nagtatanong lang ako. Baka na... meron mo bang nakakaalam ho kung bakla po siya o hindi? There is nothing wrong kung siya po ay gay. Linawin lang po natin, ha. There is nothing wrong kung siya po ay gay. Okay? Kaya lang, tinatanong ko lang kung bakla ba siya. Okay? Linawin po natin, ha. There is nothing wrong to be an LGBTQ. Ha? Ang importante, umamin. Okay? Natanong ko lang po, baklang lipunan. Bagong Lipunan, bakla po ba kayo? Nagtatanong lang po ako, ha. Hindi po ito pang-iinsulto. Tanong lang po yun. Tuloy. Okay? Ang unang tanong mga kaloys, sino ang unang nanira? Or sino ang unang nag-comment? Okay? Sino unang nang bulljack? Kami ba? Kami ba? Di ba? Sandali, spokesperson ka na ba ngayon ni Maharlika? Kailan ka pa naging spokesperson ni Maharlika? Tuloy. Yung latest niya, di ba, na sinabi niya na ang mga nabudol daw ay bitter. Oh, bakit? Anong ibig sabihin niya nun? Ikaw lang ba ikaw lang ba nabudol? Bakit mo inaamin na ikaw yun? Bitter ka ba? Hindi, kasi sinasabi niya dito sa kanyang unang argumento na ang una daw bumanat ay ako. Dahil daw sa mga nabudol ay bitter. Ang tanong, ikaw lang ba nagbudol? Ikaw lang ba nabudol? Hindi, di ba nagtatanong lang ako? Ikaw lang po ba ang nabudol at bakit mo kinarga at sinalo ang lahat ng salitang budol? O baka naman sobrang guilty mo dahil ikaw mismo nang budol ng kapwa mo nung eleksyon. Tanong ko lang naman, ha? Hindi lang naman ikaw yung nabudol, ha? Isipin mo, ha? 2022, nanalo si Marcos. After niyang nanalo, mga ilang buwan, 6 months o 2 months, 3 months, ginagamit ko na yan salitang budol. Tama, mali. O mga subscriber ko, sumagot kayo. Hindi ko ba ginagamit yan salitang budol noon pa lang? Diba sinasabi ko na, kayo mga nabudol, mga 31 million, tingnan nyo na nangyari. Kasi boto kayo ng boto dyan, ano nangyari? Kayo kasi nabudol kayo. Doon pa lang, ginagamit ko na yung salitang budol. Bakit mo inangkin ngayon? Hindi ka lang pala desisyon, pala angking ka pa. Bira ka naman, ano ka? Hindi, di ba ho? Sumang-ayon ba siya sa mga press release ng Ensaymada Vloggers na bitter kami kasi hindi kami... Uy, ano yung mga kaloys? Wait lang. Baka may multo, nagwala. Anyway mga kaloys, sumang-ayon ba siya dun sa Ensaymada Vloggers, yung kanilang press release? Diba na ano daw, hindi kami nabigyan ng posisyon kaya bitter kami. Ganun ba ang gusto niya iparating? Tapos sinabi pa niya ng mga
tanso daw. Diba? Bitter ang mga tanso. Alam mo yung mga... Abay, matagal ko na sinasabi. Baklang to! Napikon pala doon sa tanso! Hindi ko alam. Ang tagal ko na po sinasabi ang tanso na yan. Bakit mo na naman inangkin? Mahilig ka umangkin. Bakit? Anong meron? Ba't mo gusto angkinin? Gusto mo maging prinsesa ng mga tanso? O prinsesa ng mga nabudol? Hindi, di ba ho? Oh, grabe naman. Kalos yung tanso na issue na yan. Nag-ugat yan dun sa isang vlogger na pro-BBM or pro-Marcos na nag-talk about Taliano Gold. Ako at saka si Maharlika, hindi kami nag-mention about Taliano Gold. Okay? Sandali lang mga kalusa. Mukhang may kuting nakapasok. Wait lang. Ay mga, sorry talaga. Akala ko kapasok yung kuting. Baka titegi na tayo dito mga kalays. Yung sabi niya na tanso daw, hindi po kami kasama doon. Kagaya ng mga DDS, may dalawang grupo, di ba? Yung grupo ni Cayetano, yung 10K, at may grupo din ng BBM. Alam nyo ba? Okay, ganito. Ha, ganito. Makinig kayo na mabuti. Yung style niya, alam mong talagang talagang tansong-tanso itong mamamang to. Kasi, there is no such thing as dalawang grupo. Okay? There is only one. That is Duterte, period. That is, wala. Kaya, nakita ho ba kayo ng letter C sa DDS? Wala ho. Nakita ho ba kayo ng M sa DDS? Wala ho. Diba? Yan ho, Digong Duterte, supporter. O diehard Duterte, supporter. Asan ang Cayetano dyan? Asan ang dyan? Ang Marcos dyan. Una yan. Pangalawa, alam mo Brad, 2015 and 16, kayong mga tanso ang pumipilit isiksik yung Marcos ninyo kay Duterte. Ang linaw, sino ho pinili ni Duterte? Kayo ho sumagot. Ano to? Tanga-tanga lang talaga. Sino ho pinili ni Duterte katandem? Sige nga ho, sagot nga ho kayo. Kung talagang may utak kayo, sino ang pinili niyang kasama bilang vice presidente? Si Bongbong Marcos ba? Tingnan nga. Napakatanga naman po. Simple lang to baka sabihin nyo, hindi kumandidatong vice president yun. Kumandidatong vice president din yun. Bakit hindi pinili ni Pangulong Duterte? Ang pinili niya si Cayetano. So sasabihin nyo may dalawang paksyon. Anong dalawang paksyon doon? Isa lang naman yun. Kayo lang ang mapilit. Ang pilit nyong isiksik yung Marcos ninyo kay Duterte. Oh, pambihira kayo. Wala ka kasing alam. O hindi mo rin alam na ilang beses pumunta si Marcos kay Duterte sa Malacanang. Oh, hindi mo rin alam yun. Bakit? Wala ka kasing alam eh. Ang alam mo lang, humingi ng payo kay Maharlika. Kaya there is no such thing as two groups na Duterte faction. Walang, ano to? Sakit sa bangs to, Boss Dada. Ano ba nangyari dito? Okay? Hindi nyo maialis. May dalawa tagang grupo na DDS. Ikaw, tamo, halatang loyalista pa rin to Halatang loyalista pa rin to. Kasi, kitang-kita nyo sa bibig niya na wala namang ganun. Ito na nga yung nangyari. Si Sara Duterte, siya lang ang talagang hindi sumunod sa tatay. Wala hong dalawang paksyon. Ayaw ni Pangulong Duterte from the very start kay Bongbong Marcos. From the very start, ayaw niya. Ikaw kasi, wala ka talagang alam
Ngayon, ipipilit mo pa rin hanggang ngayon na merong Bongbong Marcos at Duterte. Walang ganon. Kayo lang ang namilit nun. Halatang halata sa bibig mo hanggang ngayon loyalista ka pa rin. Ayaw mo lang aminin. Bakit? Kasi mas maraming na ngayon ang Duterte faction. Ibig sabihin, kasi ngayon ang labanan talaga, kikita nyo? Ito lang this is a simple analogy. Kung talagang marunong ka mag-analyze. Simple as simple. From the very start, there's no such thing as Rodrigo Doa Duterte and Bongbong Marcos. Ngayon, ipinagpilitan nyo si Sara Duterte kasi Duterte yan. Pinagpilitan nyo. Alam naman natin, hindi siya sumunod sa tatay. Okay, pinagpilitan nyo pa rin. O sige, pinilit nyo. Ano nangyari? Wala. Diba? Ipinagtabo yan si Sara Duterte. So, from the very start, wala talagang Duterte and Marcos. Pinagtabo yan na nga ngayon, hindi pa ba nahahalata? Anak kayo ng tanga talaga. Tapos ipagpipilitan mo pa ka rin ngayon na may dalawang faction? Halatang halata ka naman, Brad, na loyalista ka pa rin hanggang ngayon. Obvious na obvious. Okay? Sa grupo naman ng mga Marcos loyalist, meron naman mga insaymada at mga totoong Marcos loyalist. Okay? Yung iba nagpapakalat ng fake news. Saan niya kaya nakuha? Ano libro niya kaya nakuha to? May sariling libro to, maman to, no? Hindi, feeling ko may sariling libro to. Merong bang talagang dalawang faction ngayon? Ano to? Nakarehistro ba ito? Hindi, ano ba? Nakarehistro po ba ito sa SEC? May dalawang grupo. Saan mo na-confirm yan? Okay? Kaya nga binuboljak din natin. Kahit kapwa sila na Marcos loyalist natin, ay binoljak ko rin. Okay? Kapwa. Alam nyo na. Alam nyo, hindi naman nagbago to. Naglalaro lang ito. Depende kung sino ang malakas. Halatang-halatang style nito Yung style nito, kunwari, nabudol sila. Pero kung sino yung malakas, dahil ngayon malakas. Kasi ang nangyari ganito. Para lang sa kaalaman ninyo, eto si Pangulong Duterte, nagsalita siya, ayaw niya sa Marcos. Pinagpilitan nitong hayop na to na si Marcos ang magaling. O sige, nakita nyo. Yan, naging presidente. Ang problema, pumapalpak. So nakita nila pumapalpak, shit, patay tayo nito. Magagalit ang taong bayan. Ano nangyari? Nung alam na nilang pumapalpak, kailangan na tayong tumalon. Or else, sama-sama tayong lulubog sa barko ni Marcos. Kaya sila tumalon. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Tayo, sama-sama tayo sa isang barko. Tayo nila Pangulong Duterte, lahat na sumuporta sa kanya, sama-sama tayo. Etong walang ganito, lumipat sa mga Marcos. So sige. Tapos, nung alam niyo nang babagsak, sandali, yari ako pag bumagsak to. Pati viewers ko, pati content ko, bagsak. So, iwanan ko na to si Marcos. Lipat na ako sa kabila. Diba? Yun ang totoo So, ano nangyari? Ito na. Kunwari, Duterte siya. Kunwari, Duterte siya. Sabihin na natin, kunwari, anti-Marcos siya. Pero binabanatan niya mga Duterte supporter. How come? Hindi ko alam kung hindi, sadya bang may topa ka sa ulo? So hindi mo alam na Duterte supporter kami, tapos babanatan mo kami. Kami pa magpapabayad ngayon. Isipin mo yun Tatalikuran namin si Pangulong Duterte ngayon pa. Ngayon pa kami tatalikod. Kung kailan nanindigan kami at lahat na ng binato ninyo sa amin, talagang sinangga namin, talagang sinalo namin ng lahat ng banat nyo, galit nyo, nung panahon na ayaw namin kay Marcos, sinalo namin lahat yun. Tapos gayon pa kami aalis kay Duterte, ngayong kita na natin lahat na si Pangulong Duterte pa rin na sinusunod ng taong bayan. Tanga ba kami? Ikaw tanga, alam ko, pero kami hindi. Di ba? Pambira, oo. Binoljak ko yung nagpapakalat dito. Sabi ko, bakit mo nasabi yung Taliano Gold? Anong evidence mo? Ano ang source mo? Ewan ko sa inyo, kayo nagpakalat dun yung grupo ninyo nila sangkay. Dahil nga sa'yo,
Sinakyan yung lahat yun. Oo, maaaring hindi mo inilabas sa vlog mo. Hindi mo man sinabi sa vlog mo. Pero sama-sama kayo eh. O, di ba? Ay nasisira yung mga Marcos loyalist. 'Di ba? 1 million ba naman ang iyong Nasisira daw yung mga Marcos loyalists. So, anong punto mo? Nagalit ka kasi tinatamaan ka doon sa Talano Gold. Kasi ganito lang kasimple. Brad, makinig ka ha. Kung hindi ikaw nagpakalat ng Talano Gold, ba't ka magre-react? Simple lang naman yun eh. Ang talaga naman nagpakalat ng Talano Gold, walang iba kundi nasa kampo ninyo. O kung hindi ikaw yun, kung hindi ikaw guilty, bakit ka magre-react? Gano'n lang, anak naman ng wewe, ba't ka react ng react? Kung hindi naman pala ikaw yung tanso, hindi naman pala ikaw yung nabudol, hindi naman pala ikaw nagpakalat ng talan. Hindi, ito si Brothers Traveler. Brothers Traveler, 'di ba? Binoto mo si Marcos. Nagpakalat ka ba ng Talano Gold? Oh. Malamang hindi nga siya nagre-react eh. Kasi hindi naman siya guilty na nagpakalat ng Talano Gold. Tama, mali. Oh. Ba't ka react na react? Pambira. Tuloy. subscribers tapos ganyan ka. Nagpe-fake news ka para lang kumita. 'Di ba? Yun yung point ko doon mga kalays. Kami yung nagpa-fake news para kumita? Excuse me. Ikaw nga yung akusan na bayad kami na wala ka namang nilalabas na ebidensya. Sino fake news? Isipin nyo to ha. Sinabi niyang bayad kami. Hinamon ko siya. Patunayan mong bayad kami at patutunayan kung tanga ka. Ba't di ka makalaban? Simple lang naman yung paglalabanan natin eh. Natanga ka, tapos ako bayad. Patunayan mo. Ba't di ka makasagot? Anong nilabas mo? Mamaya, yung nilabas niya, yung walang kakwenta-kwentang business class. Tuloy natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit DDS yan si Byron. Okay? Don't say my name kasi parang ako doon Byron. Parang may lambing eh. Banat bay naman. Every time na binabanggit niya yung Byron, parang may Byron, parang ganun eh. Huwag ganun. Kung sa ano nga eh, 'di ba, kung may bulok, 'di ba, isasama niyo sa grupo niyo, mabubulok po kayo. Kaya yun lang po ang point ko dito. Matagal na po kami dito, wala hong nabulok sa amin, kayo lang ang nabulok. Ang tagal na namin magkakasama. Hindi, di ba? Alam mo, biruan nga namin nila Sas eh. Nung nag-gathering kami after, hindi ko na lang papangalanan kung sino yung mga kasama ko doon ha. Pero yung mga DDS na nag-unit team, after nang nanalo si Marcos at tinanggal si Trixie Cruz sa Angeles, si Atty. Trixie, nag-meet kami noon, nagkita-kita kami. Alam mo kung ano kantsawan? Yung sinasabi nila sa akin, lalo-lalo na siya, alam ko yung nasa utak mo, ba't tumatawa ka? Kasi nga, alam nila na nasa utak ko na I told you so. Ayaw nyo kasing maniwala. Ibig sabihin, magkakasama pa rin kami talaga nun. Wala akong nabulok sa amin. Ikaw lang. At dahil nga, okay, dun sa sinasabi ni Banat Bay na sisihin daw yung bumoto kay Bongbong Marcos. Abay, sino sisisihin? Dapat sisihin yung sarili mo. Oo nga, inaccept na namin na budol kami. Kami ba ang may kasalanan? Di ba? Kasi sinasabi ni Hindi, kasalanan ng mga bumoto ko isko. Sa tingin mo, sino may kasalanan? Ito yung tipo ng taong nagsosorry pero ayaw aminin. Magdadahilan. Di ba? Ay yung mga jowa ninyong magsosorry kasi nangalun niya o naakit sa ibang babae, pero magdadahilan siya. Anong dahilan niya? Ikaw kasi ayaw mo akong pagbigyan. Ganyan yung sorry niya. Di ba? Banat Bay, kayo po ang may kasalanan. Bakit kami ba ang nangako na ibabangon ang Pilipinas? Kami ba ang nag-traidor dun sa mga bumoto? Una-una sa lahat, ang pangako lang ni Marcos walang iba ko hindi unity. Ilang beses natin pinag-usapan yan dito. Anong plataforma ng unity? Unity. Anong plano niya sa bayan? Unity. Yan lang ang pangako ni Marcos noon.
Tapos dinagdagan nyo ng mga budol vloggers ng kung ano-ano. Babangon ng Pilipinas na ang piso dati, US dollar is 1 to 1, 1:1. Dati yung panahon ni senior ay ganito, kaya ngayong panahon ni junior magiging ganito. Kayo na lang nagdagdag nun eh. O, di ba? Anong pangako ni Marcos? Kaya nga alam mo, sa totoo lang ha, magaling si Marcos eh. Bakit? Ang hirap siyang singilin. Bakit? Anong pinangako niya? Unity. Ano sisingilin natin? Unity. Kaya nga napahamak siya doon sa 20 pesos na bigas eh. Kasi doon bumitaw siya ng 20 pesos na bigas. Ngayon, yun ang binabalik sa kanya. Pero mostly, ang pinangako niya, unity. Yun lang. Kayo ang nagdagdag ng kung ano-ano nung panahon ng kampanya. Sinabi nyo ganito ang panahon ni Marcos. Tingnan mo yung vlog mo. Kayong mga nambudol sa mga taong bayan para iboto yung Marcos na yan. Oh. Oh, sabi nito isa, Bay, nag-interview ka noon. Pwede bang sabihin mo na maayos? Byron. Yung may lambing din, Byron. Nag-interview ka noon kay Pangulong Duterte. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na nga pinagyayabang yung mga ganyan. Hindi ko na kailangan. Ewan ko ba? Kaya lang, sige, banggitin na natin. Binanggit mo na eh. Eto ha, nung pumunta kami ng Amerika, ito'y napaka-prestigyosong awards sa award body sa Amerika, Gawad Award. Alam mo ba na may award si Pangulong Duterte? Alam mo ba na may award si Senator Bongo? And kami ang pinadala nila to accept their award. Hawak namin, nasa amin pa yung award nila eh. Yung trophy nasa akin pa. Para nga akong nanalo ng PAMAS Award nun, dalawang trophy ko, ganyan no. Umakyat nun si Mocas actually ako na lang nagsabi kay Mox, ikaw kasi sa akin pinapa-receive yung award ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Sabi ko na lang kay Mox, ikaw na lang kay Pangulong Duterte kasi anyway ikaw naman ang naging official niya. Yun bang sasabihin mo kami pa ang hindi loyal kay Duterte? Tuktukan kita talaga dyan. Ang swerte mo talaga nasa Amerika ka, nasa Canada ka. Di ba, mga kaloys? Tayo ba ang nag-traidor? Kasi nga, di ba, bago yung sa campaign, may sinumpaan tayo yung kandidato, yung voter na okay, mag-agree tayo dito. Dahil dito yung promise mo, ibabangon. Okay. May sumpaan kayo naganap? Saan yan? Ano to? Blood compact ba to? Alam mo, grabe itong yung imagination niya. Ano ba, brad, ang hinihit-hit mo? Medyas? Yung imagination niya na, meron tayong kasundo. Ano kasundo? May kasundo kayo ni Marcos? Invento to, no? Invento to. Kasunduan talaga kayo ng kandidato nyo. Ang lupit mo, Brad. Ibang imagination mo. Ako bilang voter, mag-agree ako. Yun yung kontrata natin. Pero sino ba? May kontrata sila. Sino bang hindi sumunod sa kontrata? Alam mo, grabe. Nahawa ka na kay Ninyo. May sarili kayong mundo, no? Ano nangyari sa inyo? Hindi tumupad sa usapan. Kami ba? Kami ba ang nambudol? Hindi. The reason na nagiging bully itong si Banat Bay... Ako pa ang bully ngayon. Ako yung nananahimik. Tingnan mo ha, siya na ngayon ang biktima. Ako yung nananahimik dito at nag-e-enjoy. Ang saya-saya namin dito. Nagpa-party kami, kumakain kami ng wagyu araw-araw. Pati hilaw kinakain, pati kabayo kinakain na rin namin dito. Di ba? Uy, Garski, nahanap ka nung ka-table mo. Kayo talaga. Sa mga nabudol, kasi budol din siya. Nambubudol din siya. Diba? Sinabihan pa ako ng fake news. Samantalang, nag-ano lang naman tayo dito, nagbibigay ng analysis kung anong probability na magbibingo si Maharlika doon sa sinasabi niya na ino-offeran itong si Banat Bay. It's just an opinion. So, paano siya magiging news? You have to differentiate what is... Sarap. Woo, the best. That's the best argument. Talagang yun. Argument 101. Paano daw ba magiging fake news yun? Opinion lang yun.
The best. Hindi ko nasasagutin yun. Grabe yun, nalupit nun, Brad. So, kunwari, opinion ko to. Opinion ko, ikaw ay humihit-hit ng medyas. Opinion ko lang yun, kunwari, opinion, halimbawa lang, pero hindi totoo. Halimbawa lang, sabihin ko, ikaw ay TNT dyan sa Canada. Halimbawa lang, opinion ko yun. So, anong tawag mo doon? Nagpapakalat ng kasinungalingan, di ba? Kung hindi naman totoo. O, buti na lang, hindi ko sinabi yun. Pero, ganun pa rin yun. Nagpapakalat ng fake news. Ano ba yan? Opinion and news, di ba, Banat Bay? O wala ka lang maibabato sa akin kasi alam mo hindi akong bayaran. Hindi ka magkakaroon ng issue about sa akin. Ay, piko na si ate. Wag, ganun na, Brad. Pumipitik na! Gusto ko yun. Isa pa. Iba na yung pitik niya, Brad. Tuloy mo. Ito sa akin kasi alam mo hindi akong bayaran. Hindi ka magkakaroon ng issue about sa akin kasi hindi ako bayaran. Magtalo-talo man dito dun sa mga bumoto. Di ba, mga kaloys? Tayo ba ang nag-traidor? Kasi nga, di ba, bago yung sa campaign, may sinumpaan tayo yung kandidato, yung voter na okay, mag-agree tayo dito. Dahil dito yung promise mo, ibabangon. Okay, ako bilang voter, mag-agree ako. Yun yung kontrata natin. Pero sino ba ang hindi tumupad sa usapan? Kami ba? Kami ba ang nambudol? Hindi. The reason na nagiging bully itong si Banat Bay sa mga nabudol, kasi budol din siya. Nambubudol din siya. Diba? Sinabihan pa ako ng fake news. Samantalang, nag-ano lang naman tayo dito, nagbibigay ng analysis kung ano ang probability na magbibingo si Maharlika doon sa sinasabi niya na ino-offeran itong si Banat Bay. It's just an opinion. So, paano siya magiging news? You have to differentiate what is opinion and news. Di ba, Banat Bay? O wala ka lang maibabato sa akin kasi alam mo hindi akong bayaran. Hindi ka magkakaroon ng issue about sa akin kasi hindi ako bayaran. Magtalo-talo man dito sa opinion, pero kung prinsipyo ang pag-usapan, tagilid ka. Kasi ikaw lang ang magkikilalang politiko. Ako wala. Yun ang best argument. Yun ang pinakamatinding argument. Wala siyang kilalang politiko kaya hindi siya pwedeng bayaran. Brad, makinig ka na mabuti. Kahit wala kang kilalang politiko, if you are doing harm to them, if you are doing something to them, at pinakikinggan ka nila at meron kang meron kang effect sa kanila, pwede ka nilang lapitan. Yan ang katotohanan. Yan ang totoo. Huwag mong sabihin dahil wala kang kilala. Walang kinaugnayan sa wala kang kilala. Alam kong hindi ka talaga kilala. 'Di ba? Ang tanong lang doon, kung lapitan ka ba, anong gagawin mo? Kasi totoo naman, ito, walang biro ito This is reality in social media and mainstream media. I will not deny na talaga may ganung nagaganap. Patatahimikin ka, susubukan ka, kung ano-ano. 'Di ba? Sabi ko nga ho sa inyo. Marami na hong nag-attempt sa amin. Maniwala ho kayo. Marami nang nag-attempt sa akin patahimikin ako. Hindi ko na lang papangalanan yung isa na sobrang tindi ng attempt nun. Okay? Pero, hindi ako, ini-snub ko siya. Maraming tao nang lumapit sa akin at sabi nila, pwede ba ipamit si AUC Secretary? Ganon. Nabanggit ko tuloy. Sabi ko, pasensya na kamo. Ayoko. Ayoko. Yun yung unang attempt. Alam nyo, hindi po masasakin. Kaya nga po, medyo tinreten kami na. Kasi nga, hindi nga kami ma-attempt eh. Gets ninyo? Ayoko na lang banggitin kung sino yun. Siguro naman matalas ang isip nyo. Marami na akong una, wala po akong sinasabi na yung si secretary ang nag-attempt sa akin. Some people who knows the secretary attempted na lumapit sa akin para pagbatiin kami. Okay?
Unang-una, ulitin ko. I'm not hindi ko name drop kung sino yung sekretary na yon. At hindi ako sure kung inutusan ba talaga siya ng sekretary para lumapit sa akin. Basta, ang sabi lang nitong tao na ito, at kilala ko naman tong tao na ito, sabi niya, kaibigan ko si kasi nandito siya sa isang lugar, pwede daw ba kayong mag-meet, ganyan-ganyan. Wala akong assurance na totoo yung sinasabi ng tao na yon, pero may mga ganong attempt. Hindi yun isang beses, 2 beses, 3 beses yun. Okay? At hindi po ako pumayag. Hindi po ako nakipagkita. At kaya nga po, una-una, hindi ko siya kilala. Ang tatay ko ay, mali. Sa mga nakikinig, alam na yan. Pero basta ganito yun. Okay? Hindi po ako pumayag. Hindi ko siya kilala personal. Okay? So, hindi na ako pumayag. At dahil nga po doon, may binitawan siyang salita sa amin na kung wala kang bayag, talagang uurong ang puwet mo. Alam mo yun? Alam mo, bantaan ka nito? Anak ng wedding. Urong ka eh. Bakit? Siya may hawak eh. Siya may hawak ng bata sa atin eh. Oh. Yun ang totoo. Kung talagang isipin mo, Brad, hindi ko na kailangan spellingin sa'yo. Sigurado ako alam nyo na yun. Diba? Alam nyo na kung sino yun. Obvious naman kung sino na yun. Pero gayon pa man, bumabanat pa rin kami hanggang ngayon sa kanya. Sana nga, hindi na nga siya bumalik sa trabaho. Sana tuluyan na siya mag-resign. Mag-resign na sinabi ko ha. Huwag kayong diba? Tuloy natin. Diba? Wala akong kilalang politiko. Ni si Bongbong Marcos nga, hindi ko na-meet. Gusto ni Franz Imperial na mag-meet kami. Mag-video ko, pero sabi ko hindi. Kasi ayaw kong mabansagan ng bayaran. Kasi hindi po ako kawatan. Okay, that's the difference between me and you. Tapos tawakin mo ako ng fake news. Wow, para sa bayan! Diba? So, eto mga kaloys. Fake news pala. Okay, hawak ko ang alas ni Maharlika. Ayan ang alas ni Maharlika. Pakinggan ang alas ni Maharlika. Para naman sabihin ng iba dyan, sinagot natin yung alas ni Maharlika. Ang tanong, inutos ba sa'yo ni Maharlika yan? Sige, pakisagot. Maharlika, ginagamit ito pangalan mo. I'm calling you out right now, Maharlika. Ginagamit dito ni Bagong Lipunan ang pangalan mo na may alas ka daw sa akin. Ikaw ba nag-utos dito? Yung totoo. Ikaw ba nag-utos dito tirahin kami? Kasi ginagamit ka nitong maman to eh. Sabi ko nga sa inyo, I'm give the benefit of the doubt na walang kinalaman si Maharlika sa ginagawa nitong Bagong Lipunan na to. Pero itong Bagong Lipunan na ito, gamit ng gamit kay Maharlika. Kaya nga tinatanong ko ngayon si Maharlika, inutusan mo ba ito? Ako naniniwalang hindi. Kasi I know na busy ka sa ibang banat mo. Hindi mo naman ako nabanggit kahit kailan. So, wala ka namang sinabing bayaran kami. So, I give you the benefit of the doubt na wala kang kinalaman dito. At sariling lakad nito. Kasi may alam ako. Mamaya ko na sasabihin sa ending part. Para naman mag-stay kayo. Para sama-sama tayo dito, ha? Pinuyat nyo na rin ako eh. Na hindi niya inilabas. Okay? Kasi nga sinabi niya, kung hindi kayo tatahimik, okay, di ba nag-away itong si Banat Bay at si Maharlika? 2021, di ba? January ba yun or March? Ang tagal. So ito mga kaloys. Okay? Yan yung video ni Maharlika kung sas. Pero hawak ko na yung pong alas. Di ba? Kung hindi kayo titigil, sinabihan niya si Maharlika na bitter eh. Diba? So, ilalabas. Sandali, wala ako sinabi si Maharlika bitter. Saan mo naman nakuha yun? Inangkin mo na naman? Nangaangkin ka para sa iba? Ba't okay na sana yung inangkin mo yung para sa'yo. Inangkin mo yung para sa iba? Ano to? Natin ang alas. Diba? Pero nung sinabi ni Maharlika this time, tumahimik na sila. Kasi alam nila, may ebidensya talaga si Miss. Tumahimik kahit kailan di kami tumahimik. Excuse me. Excuse me. Hindi kami tumatahimik.
Paulit-ulit ko sinasabing fake news yung sinabi ni Maharlika na yan. Hanggang ngayon, pinasasabi ko pa nga. Di ba, dami pa nga nagsabi sa akin, o Banat Bay, i-meet mo naman si Maharlika sa LA kasi pupunta ka. Ayoko nga, hanggang hindi siya mag-sorry sa amin. Dahil fake news ho yan. Fake news, fake news, fake news yan. Hindi ho totoo yung mga nandyan. Yan ho, naputol na. Hindi kumpleto. Maharlika. Okay, sa pinagagawa nitong grupo ni Banat Bay. Tumahimik, saan mo naman nakuha yun, Brad? Diba? Hinahamon nyo ng resibo. Okay, pues, may resibo po tayo. O sige, ano Tirador resibo? po kayo ng Tirador? OFWs. Abay, sige. Okay, tirador. Wala kayong pagkakaiba kay Bongbong Marcos kasi nambubudol kayo. Naku po. Okay? Interest nyo ang inuuna nyo Aba, bago ang bayan. ano ko? So kayo po ay nambubudol na kunwari, kami po ay, di ba may paresco-rescue pa kayo ng mga OFWs? Pero, bubudulin din yun pala. Di ba? Pagkakitaan nyo. Tapos sabihin nyo, nagbabakasyon lang kami kasi the fact na ikaw po, okay, nagbablog, kasi gusto mong kumita, gusto mong may pangkape. Tapos sabihin mo kayo, Ba't gumaganon ka? Anong meron? May vibrator ka ba sa ano? Sa puwit mo? Ba't gumaganon ka? Anong meron? kasi ngayon, December, ang dami mong palusot. Di ba? Kung saan kailangan ka ni Sara at saka ni Digong. Dito sa... Grabe, ang taas na. Ganon ang level ng utak nitong maman to. Kung kailan ka kailangan ni Digong at saka ni Sara Duterte. Alam mo, pasensya na ha. Halatang walang alam tong maman to. Ganyan ang tingin niya sa mga Duterte. Kailangan kami. Ano to, weak? Weak si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Para kailanganin niya kaming mga vloggers. Anak ka naman ng wewe. Alam mo, wala kang pinagkaiba kay TP na feeling mo na may ambag ka. Alam mo, never namin naisip na may ambag kami. Yung, ay, kailangan ako ni Duterte. Kaya magko-comment ako. Kailangan ako ni Vice President. Kaya kailangan mag-live ako. Alupit mo, Brad. Hindi ko kinaya yun, Brad. Hindi ko kinaya yun. Alam mo, kahit wala, alam mo, eto ang hindi mo talaga naintindihan kung anong ibig sabihin ni Pangulong Duterte, no? Hindi mo talaga naintindihan. Si Pangulong Duterte, ever since, organic yan. Hindi mo kailangang i-promote yan, mapopromote yan. Hindi mo kailangang i-depensa, madedepensa yan. Organic kasi siya. Hindi niya kailangan ng vloggers. Ito, hindi nyo to alam eh. Noong panahon ng kampanya ni Pangulong Duterte, wala siyang kinausap na vlogger. Pakidepensa nga kami, pakiano nga kami, pakiganto. Hindi pa popular si Pangulong Duterte nun ha. Wala siyang kinausap na gano'n. Walang grupo. Katarantaduhan yun. We do not belong to any group at that time. It was just all organic. Ngayon pa na si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, hihingi ng tulong at sasabihin mong kailangan kami, kaya kailangan magsalita kami. Tindi mo, Brad? Wala ka talagang alam. Kasi tama ka dyan, Diego Latigo. Nasanay kasi sila kay Ngiwik. Totoo yan. Sa Duterte, walang ganyan. Hindi kumukontak si Pangulong Duterte para... Ang katunayan, ang mga vloggers pa ang kumukontak para sabihin, pwede ba namin ma-meet si Pangulong Duterte? Pwede ba namin... Eto, walang personal to ha, experience ko. Never kaming kinontak noon. 2016, 2015, wala! Hindi nga kami nagkakasama. Nagkakasama kami during sa stage na lang. After nun, pag-uwi, hiwalay-walay. Wala yung, uy, say, thank you very much, usap tayo. Salamat. Walang ganun. Sa mga vlogger dyan, huwag agad kasi maghusga ng tao. Bago maghusga, alamin nyo muna kung anong totoo dahilan bakit nanahimik ang tao. Hindi porket nanahimik na bayaran na agad. Hindi ba pwede naglaylo lang para makaiwas sa gulo?
Kayo mga bay, anong masasabi nyo kay Banat Bay at Bagong Lipunan, at thanks for watching.